Praise God. Pwede ba palakpakan muna natin ang Panginoon? Nauna, magandang umaga sa ating Panginoon. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Humingi muna tayo ng paggabay sa Panginoon sa oras na ito. Praise God. Tayo po ay yumuko mga kapatid. Hallelujah, Lord God, Amang Banal, muli ako ay nagpapasalamat na muli mabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng iyong mga banal na salita. Nawa, Lord God, sa oras na ito ay kayo po ang magturo sa amin. Ang salita mo nawa ang siyang makita. Hindi po ang tao na nakatayo sa likod ng pulpito, kundi ang salita na nagbibigay buhay, Lord God. Hallelujah, maraming po salamat sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan, bagamat ang sanlibutan ito ay punong-puno ng karumihan. Kami po ay mga nadapuan ng mga karamdaman. Kayo po ang patuloy na magpagaling. In Jesus Christ's name, ang mga sakit na ito nawa ay kayo po ang magtanggal, Lord God. Hinihiling din namin, Lord, ang kalinisan ng aming puso, ng aming isip, ng aming katauhan upang malaya po kayong makapanahan sa katawang ito at patuloy na iyong maturuan, Lord God. Tulungan mo kami na ang mga salita mong ipinaunawa sa amin ay patuloy na aming maipamuhay ito ng naayon sa iyong kalooban. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Sa mga kapatid namin na wala dito sa oras na ito, nawa ay wala man sila, saan man sila naroroon sa iba't ibang dako ng panig ng mundo, ang mga bahagi ng katawan ni Kristo ay kaisa namin na nagpupuri at nakikipag-aralan sa iyong mga banal na salita, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa oras na ito at kayo po nawa ang patuloy na magturo sa akin at nais kong ibalik ang kapurihan at ang kalulatian sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise God. Mga kapatid, buksan natin ang ating Biblia sa Ephesians Ephesians 5, Ephesians 6 pala. Ephesians 6 18 hanggang 19. At pasahin siguro, diretso na natin sa 24. Pasahin natin to. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, and for me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. But that ye also may know my affairs, and how I do. Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things, whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know that our affairs, and that he might comfort your hearts. Peace be to the brethren, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Peace be to you all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Praise God po din tayo mo po mga kapatid. Ang aking isi-share ito ay continuation, karugtong lang na ibahagi natin kapatid na nagbakasyon last week. At ito ay napapanahon naman sa mga patutuo na ang panalangin talaga ay makapangyarihan.
Kaya ang aking exhortation, binigyan ko ng pamagat na the power of prayer. Kung ating titingnan dito sa ating binasa, Paul is asking for a prayer from the church in Ephesus and even in Colossus. Kasi itong talatang ito, binanggit din niya doon sa Colossus yung binasa ng ating kapatid last week, yung Colossus 4, no? Binabanggit niya si Tychicus na isang manggagawa. So, ang tanong dito, bakit kailangan ni Paul ng prayer ng mga saints, ng iglesia? Anong dahilan? Malaking dahilan. Sabi niya, actually ito ay compilation din ng mga quotation ng propeta. May binanggit siya. Because God wants the people to have part into it. Gusto raw ng Diyos na ang tao ay makabahagi doon. Yung iglesia, no? Hindi lang sa isang tao, kailangan daw ang lahat ay bahagi. Di ba tayo ay bahagi ng katawan ng Kristo? So bilang bahagi ng katawan, ang lahat dapat kikilos. Yan ang purpose ng Diyos, at yun din ang sinabi ni Paul, kailangan niya ng mga prayer ng mga mananampalataya. Ng prayer ng mga mananampalataya. Ang isang halimbawa, ito yung isang halimbawa na binanggit ng ating kapatid, sabi niya, example, Brother Chris, one of our brethren here, Satan after him just recently, hit a culvert. Alam niyo ba yung culvert? Sa mga engineer, alam niyo yan. Ito ay, sabi niya, ito ay tubo na inaagusan sa isang tulay o ilog, nilalagay mo sa ilalim yung tubo na yan, agusan ng tubig. Sabi niya, tinamaan daw ni Brother Chris yun, na aksidente siya. At sabi niya, it just cut his completely. Sabi niya, I don't see how he ever got out of it alive. And so, he was lying out there in the hospital. Nasa hospital siya. And there was a little brother came in from New Albany. Merong isang kapatiran daw na dumating na taga-Albany na ang pangalan ay si Metcalf. Sabi niya, and he said, Brother Chris, sabi niya, I'm not worthy to come pray for you. But said, the Lord just put it on my heart, so I couldn't help it. Sabi niya, inilagay sa puso ng Diyos sa akin, at hindi ko ito mapigilan. Sabi niya, I cannot help it. And just come in and knelt down. Pinuntahan niya doon sa hospital, at siya ay lumuhod na nalangin, and said a little prayer and went out. Tapos sabi niya, God healed Brother Chris right there. Noon din sabi niya, pinagaling siya ng Diyos right there. See? Sabi niya, it's the gift of healing in the body of Christ. One member to another. Don't you think because you are just a lay member, you are just as much member as anybody else? Sabi niya, if one member suffer, all members suffers with that. So, kahit isa ka lang miyembro, sabi niya, may ginagawa sa iyo ang Diyos para mag-function sa body ng katawan ni Kristo. Sabi niya, isn't it strange that God wants the people to have part into it? Nung minsan, ang Panginoong Hesus, nakita niya, sabi niya, marami ang aanihin, subalit wala yung mga ani. Sabi niya, the harvest is ripe, the laborers are few. You pray, sabi niya, you pray to the Lord of harvest.
Sino ba yung Lord of Harvest? Di ba siya? That was him, sabi ng ating kapatid. You pray to me. Hindi lang niya masabi na, manalangin kayo sa akin. You pray to me, sabi niya, that I'll send the laborers into my harvest. Ito yung nasa Matthew 9:36-38, no? In some part you have to do, sabi niya, God's waiting for His church to call on Him. God is waiting today for the people to call His servant into action. Kasi daw, ang servant, hindi ito makakagawa ng action kung ang kanyang body hindi nananalangin. Sabi niya, and the servant can get into action till the people praise. Ang isang halimbawa nga dito, ito yung sinabi niya, Israel could not get into action down there with signs and wonders until they fell on their knees and prayed for a deliverer. Nung tandaan natin si Moises, nasa ano na siya, nasa disyerto na, ready na siya suguin ng Diyos. Kaya lang naghihintay ang Diyos na ang tao ay manalangin sa kanya. Kaya nung sila ay humibik, nung sila ay nahirapan na sa Egypt, sila ay humibik na dahil sa yung kanilang mga yung mga pinagagawa sa kanilang mga bricks, pinadagdagan na sa kanila. So nahirapan na sila, kaya humibik na sila sa Panginoon. Sabi ng ating kapatid, God had His deliverer, a prophet hanging up there in the wilderness, kept him there for 40 years, waiting for them to get right to pray. Naghihintay na lang siya. Ready na si Moses. But when they got right and started praying, then God sent the deliverer. God will do the same, sabi niya, today, if the people will just get together, get to praying. All right, first, they have to pray. God waits. Naghihintay lang ang Diyos, sabi niya. Kailangan ang tao manalangin. Tayo, tingnan natin mga kapatid, ano bang ating hinihintay? Di ba, rapture? Yan din ang ating laging hibik sa ating pananalangin sa 8:30 na na dumating na ang bugtong niyang anak, subuhin na para salubungin tayo sa alapap. Subalit, hindi ito magaganap kung ang katawan na ito ay hindi nagkakaisa. Di ba? Tingnan mo yung nangyari doon sa upper room. Bago dumating ang Day of the Pentecost, anong ginagawa nila? Basahin nga natin. Bago dumating ang Day of the Pentecost, meron silang ginagawa doon. Sabi niya, all day, sabi niya, sa Acts 1, sabi niya dito, this all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. So, nandun sila sa ganung kalalagayan. At ito rin ang iniintay ng Diyos sa atin ngayon, na maganap sa kanyang katawan. Kasi kung hindi magaganap, hindi pa siya darating. Ito yung mga ginawa ng Diyos doon sa Egypt. Kasi isang halimbawa yan eh. Nung hindi sila pa nahihirapan, actually, matagal na si Moses sa ilang eh. Sabi nga ng prophet, 40 years na siya doon eh. Naghihintay na lang. Kaya lang hinihintay nila yung tao, yung Israelites, na sabi nga ng prophet, get into their knees and pray. Sabi niya, God gives the answer to your prayer. You ask, and you shall receive. Tingnan mo noong ang Diyos ay pinadala sa kanila yung kanilang Misaya. Hindi nila matanggap. Kasi yung iniisip nila na pagdating ng Misaya nila, akala nila darating ito sa palasyo. Eh, nung ibinigay sa kanila ang Misaya, hindi naman ganun. Nanggaling sa sabsaban, kaya hindi na matanggap. Ganun din, sabi nga ng ating kapatid, ganun din sa ngayon.
Sabi niya, I wonder if God would send such a program if we would accept it. I just wonder if we would accept what He sends to us. The reason that we pray for these things, because we know it's needy. But when God sends it in the way that He wants it, then it's not according to our taste, and therefore, we won't receive it. Ganon din tayo, di ba? Experience natin, pagka mayroon mga naibabahaging kapahayagan, ang tao sasabihin, saan naman galing yan? Di ba naranasan natin? Ganon lagi ang tao. Samantala, ang salita naman ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Ganon din, no? Sabi nga niya, whatever you ask the Father in my name, that I will do. Did you ever realize what that means? Do you realize if we go before God in the name of Jesus, sabi niya, it is just the same as Jesus Himself praying. Ito yung sinabi ng propeta. Sabi niya, kung tayo daw ay pupunta sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sabi niya, hindi na tayo yung nananalangin. Sabi niya, it isn't me praying anymore. If I come in His name, and He recognizes His name, whatever you ask the Father in my name, that I do. Sabi niya, and then I go to the Father in Jesus' name, it isn't me praying anymore. It's Jesus. Ang Panginoong Hesus na raw ang nanalangin. It's His Spirit praying through me, sabi niya. Through me. Ito, basahin natin yung sinabi niya. Kanina, akala ko babasahin na ni Brother Alex yung Romans 8, sabi niya doon, sabi niya sa Romans 8, kasi hindi na tayo ang nananalangin pag, minsan sabi niya, 26, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Minsan may mga hibik tayo daw na hindi maisaysay sa salita. Yung Espiritu na ang nagdadala niyan. Kaya sabi nga ng propeta, sabi niya, kung nananalangin ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi na ako nananalangin yan. Ang Panginoong Hesus na, sabi niya, it's His Spirit praying through me. Kaya nga sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, ask what you will, and it will be given unto you. Isn't that simple? Sabi niya, di ba? Simple lang, sabi niya, faith created. We was made for that purpose. Then through the fall, yan, dahil sa pagbagsak, why we was taken away from that. And then, in redemption, we was brought back to it again. Dahil sa pagbagsak, nawala tayo doon. Pero dahil sa pagkatubo sa atin, ibinalik sa atin yan muli, sabi ng propeta. Minsan, sabi niya, meron nagtanong, sabi niya, I asked for so and certain things. Kaya lang sabi niya, hindi ko naman natanggap. I didn't get it. Sabi ng ating kapatid, you pray wrong. Mali ang prayer mo. Sabi niya, you pray wrong. We should never pray to change God's mind. We should pray to change our mind. Kumisan, di ba, meron tayong mga, naalala ko nga, sabi ko nga sa aking sister, alam mo, minsan may mga kahilingan kasi tayo, yung meron tayo gusto na hindi naman natin kailangan. Pero, ang Diyos, alam niya kung anong ating kailangan, di ba? Minsan may gusto tayo na hindi naman kailangan, pero ang Diyos alam niya yung ating pangangailangan. Kaya kung minsan sabi natin kapatid, you pray wrong. Kailangan, sabi niya, kung mananalangin kayo, sabi niya, nabaguhin ang ating kaisipan. Sabi niya dito, minsan daw, sabi niya, mayroon isang Catholic boy na nanalangin kasi ang nanay niya may sakit.
Ang kanyang ginamit na pananalangin, di ba? Alam niyo naman natin, tayo naman ang galing sa mga Katoliko, yung prayer book. Sabi niya, binabasa daw niya yung kanyang prayer book. Sabi niya dito, one time had a prayer book, sabi niya itong Catholic boy na ito, sabi niya, saying prayers for his mother to live. And she died. Namatay siya. And he threw the prayer book into the fire. Tinapon daw niya dun sa apoy yung kanyang prayer book. Well, see, I don't get for the prayer book. But anyhow, sabi niya, see, you take the wrong attitude. You are trying to tell God what to do. Prayer, sabi niya, should be, Lord, change me to fit your word. Dapat gano'n naman talagang gawin natin, no? Baguhin mo ako, Panginoon, na mailapat ako sa iyong salita. Gano'n ang ating laging kahilingan. Hindi yung salita ang sumunod sa atin, hindi pwede yun. Let me change, sabi niya, not change, sabi niya, let me change your mind, sabi niya. You change my mind. Hindi yung sasabihin natin, let me change your mind. You change my mind, sabi niya. You don't praise God. You change my mind to your will, sabi niya. And your will is written here in the book. Lord, sabi niya, don't let me go till you got my mind set like your mind. Huwag mo akong utusan, sabi niya, hanggat yung aking mindset katulad ng iyong kaisipan. Kasi kung minsan may mga ginagawa tayo, sa atin na lang, di ba? Minsan may mga plano tayo, sa atin lang. Kaya pagka nag-fail, sinisisi natin, Diyos ko, bakit ganito? Ang hirap-hirap naman. Oh. Sa'yo lang yan eh, hindi mo sinama ang Diyos eh. Kaya lagi, di ba? Lagi natin napapag-sharingan kung mayroon tayong mga plano sa buhay, sama natin ang Diyos sa plano. Huwag natin sarilinin. Kasi pagka sarilinin natin, mahirap, hindi natin kaya yun. Pag nag-fail tayo, maninisi tayo. And then, when my mind is set like your mind, then I'll believe every word you wrote. See? Sabi ng ating kapatid, meron siya dito sinabi, sabi niya, sometimes when we are praying for others, we are the one that gets the help many times. Tanong sabi niya, minsan sabi niya sa ating pinanalangin natin yung iba, kalimitan tayo nakakatanggap ng tulong, tayo nakakatanggap ng biyaya. When you are praying to others, sabi niya, tayo nakakatanggap. See? Noong, sabi niya dito, noong ang Panginoong Hesus daw ay nananalangin, pumunta siya sa bahay ni Jairus, di ba namatay yung kanyang anak. Sabi niya, Jesus at the house of Jairus didn't have to pray. No, sa Mark 5:21-24, no? He was the Word. Siya rin naman, sabi ng ating kapatid, sabi niya, I don't have to pray if I can see the vision. Because the words already made ready. Hindi na rin daw siya nananalangin kung ipinakita na sa kanya yung vision. I have to pray to get the word. God, get what God says. Then I can speak after I get what He says. Siya rin ganun din daw, sabi niya. Sabi niya, hindi ako nananalangin pagka pinakita na sa akin ang vision ng Diyos. Kasi salita na niya yun eh. Sinasabi na lang niya. Ganun din ang Panginoong Hesus. Ganyan ka makapangyarihan ang prayer. Sabi niya, I am positive sure this morning if men and women could only get into the position of where their soul, their thinking, their attitudes would be perfect in the sight of God, that would be one of the most powerful churches that ever existed. See, ito ang sinasabi niya.
Ulitin ko, sabi niya, I am positive sure this morning, if men and women could only get into the position of where their soul, ang ating daw kaluluwa, their thinking, their attitude would be perfect in the sight of God, that would be one of the most powerful churches that ever existed. Kasi magmamanifest yung kanyang kapangyarihan sa iglesia. Ganyang ka-powerful. Sabi nga niya dito, katulad ng ating mga testimony nating mga kapatid, sabi niya, prayer changes things. Prayer changes death to life. Prayer changes sickness to health. Oh, di ba? Ang ating tatay na ating kapatid, unti-unti pinagagaling ng Diyos. Sinners to saints, it's prayer. You may laugh too much, you may shout too much, you may eat too much, but you will never pray too much. That's right. Yan ang sabi ng ating kapatid. Sabi nga niya, meron pa siya sinabi dito. You know where I preach my best sermon? Nagtanong siya. Alam niyo ba kung saan ako nag-preach ng aking best sermon? Kayo, saan? Ano ang idea niyo sa sinabi niya? Sabi niya sa kanyang best sermon, sabi niya, you know where I preach my best sermons? In my prayer room. Doon daw sa kanyang kwarto, yung kanyang best sermons. At home, or somewhere in the bed, I lay at night time and get anointed with the Holy Spirit. I preach half a night to myself. Akalain mo yun? Kalahating gabi. Sabi niya, nagpipreach siya sa kanyang sarili. Sa kanyang pananalangin sa Diyos. Kung atin matatandaan, ang Panginoong Hesus, madaling araw ito, umaalis, iniwanan niya yung kanyang mga alagad. Saan siya nagpupunta? Nananalangin. Bago magliwanag, umaalis siya. Kaya kung minsan nagigising, di ba, yung mga alagad niya, sinusundan siya doon sa Mount of Olives, doon sa garden sa may Gethsemane. Half a night, sabi ng ating kapatid, siya nagpipreach sa kanyang sarili. Oh, sabi niya, if I could just do it like that in the pulpit, but I get too quick, sabi niya, too fast, and in a little bit run ahead of myself. Sabi niya, don't you like to get alone with the Lord? Hindi niyo ba gusto na maging sarili lang kayo ng Panginoon? Sabi niya, did you ever hear it? I can tell him all my troubles all alone. Kasi meron siya sinabi dito, sabi niya, alam niyo ba itong kantang ito? Sabi niya, there's sometimes we used to sing a little song. There's sometimes I like to be alone with Christ, my Lord. Kanta daw ito, sabi niya. Did you ever hear it? Sabi niya, I can tell him all my troubles all alone. And that's the way he wants to get you. That's the way he wants to get you, to get us in prayer. Ganyan ka importante ang prayer. Di ba? Ano ba tayo? Sinasabi natin, templo tayo ng Diyos. Ano ba ang templo ng Diyos? House of prayer. O di, lagi tayong manalangin kasi house of prayer tayo eh. Wala nang literal na templo. Tayo na yung templo niya eh. So ito yung sinasabi niya. That's the way he wants to get you alone to himself. Your prayers not so much as when you are. Oh, maybe coming, sabi niya. For instance, will be well out in the public. Sabi niya, kung sa public kasi iba ang prayer mo, sabi niya, out in the public, sabi niya, when you are praying like in church or around the altar, sabi niya, you will pray a different prayer when you are by yourself than you do when you are in the public. Iba talaga, sabi niya, kung ikaw ay natatandaan niyo yung sinabi niya, meron kasi siya sinabi, kasi yan, meron siya sinabi doon sa Matthew 6, di ba may sinabi siya sa Matthew 6, na kung kayo'y mananalangin,
Sabi niya, isaran niyo ang pinto. Masok kayo sa pinto, isaran niyo. Kasi, mayroon kasi siya nakikita na nananalangin na nakatayo, sabi niya dito, Matthew 6:5, sabi niya, at pagka kayo ay nagsisinalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinaguga, sa mga likuang daan. Yung mga Muslim, di ba, yung mga ginagawa nila? Minsan nandun sa mga kalsada, maglalatag ng kanilang doon. Upang sila ay makakita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung nailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihan ka. Yun ang sinasabi niya. Manalangin daw tayo sa lihim, sa kwarto. Kasi iba, sabi niya, iba ang prayer na kayo lang at ang Diyos. Praise God. Sabi niya, you will pray a different prayer when you pray, when you are by yourself, than you do when you are in the public. Sleep alone. Ito yung sinasabi niya, sleep alone. Sabi niya, sleep alone is ILP, no? Is LIP. Sleep, hindi yung sleep na tutulog. All of you, sabi niya, go out and just have a real secret meeting place where you and the Lord meet several times a day and pray. Meron pa nga siya sinabi, sabi niya, preachers, a minister, why don't we have burdens for lost souls? Kung minsan, isama rin natin sa panalangin yung mga, para mabuo na yung mabuo na yung body niya. Magkaroon daw tayo ng burdens for lost souls. Sabi niya, I believe that it's a lacking of the revival. I believe we should still try to pray to God to give us passions for lost souls until Jesus comes. Magkaroon pa rin tayo ng habag, sabi niya, doon sa mga kaluluwang nangaligaw hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ano ba yung passion? Passion is a powerful emotions such as love or joy. Yun passion. Magkaroon daw tayo ng passion sa mga, ang ating pagsikapan din natin mga isama sa ating prayer, mga kapatid, yung ma-perfect na itong church na ito. Kasi yun ang requirement, di ba? Ephesians 4:11. Na magamit na niya yung kanyang fivefold ministry, mahana pa yung mga bahagi ng katawan ni Kristo, para hindi na tayo magtitiis ng ganito. Marami tayong mga nararamdaman. Kaya yung mga kapatid, ako nga nagpapasalamat ako una sa Panginoon dahil alam nyo naman nung 2011 na nagkaroon ako ng heart attack. Kung nangyari na kinuha na ang hiningang ito, hindi nyo na ako nakikita ngayon na nakatayo sa likod ng pulpitong ito. Kasi nung mga panahon na yun ay nakaramdam ako ng parang mabigat yung dibdib ko, tapos parang hinahabol ko na yung aking hininga. Akala ko nga katapusan ko na. Sabi ko, Panginoon, mangyari ang kalooban mo kung hanggang dito na lang ang hiningang buhay na ito. Pero kung gagamitin mo pa ako, sabi ko, tulungan mo ako, sabi ko ganyan. So praise God, siguro may purpose pa. At nag-iisip nga rin ako na sa pag-uwi ko, dahil nga doon sa pinuntahan namin ni Brother Philip na church. Actually, kinukumusta kayo ni Pastor John Dolfina. Tinatanong nga kung kayo daw ay nagbabakasyon. Sabi ko, oo, kaya lang hindi ako nakakasabay sa kanila kasi sabi ko, ako kasi ang bumibili ng aking ticket. Sila naman sagot ng kumpanya nila. So, at sila yearly, hindi ako ganun, sabi ko. So, sabi ko, loobin ng Diyos sa aking pagbakasyon. Gusto ko kayo maka-fellowship, sabi ko. Wala akong kagalakan na dumalo doon sa mga taga Third Coming at saka yung doon kina Pastor Boy Evangelista. Sabi ko kasi, ay oo, sila mga mga 2 souls ang kanilang doctrine na dala.
Sabi ko, mas gusto ko pa kayong ka-fellowship kasi ang mga espiritu na nakikita ko sa inyo, sabi ko, maamo. Walang rejection sa pagdating sa salita ng Diyos. Sabi ko, mas gusto ko pa kayong ka-fellowship. At nais ko rin na kung luluubin ng Diyos na kung makarating ako doon, ay makapagbigay din sa kanila ng inspirasyon doon sa kung paano ako binago ng Diyos. So, yun lang, at makabagbahagi rin ng salita kasi yun naman ang ating purpose, di ba? Yung magamit tayo bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi yung ano lang tayo, yung bang spectator lang. So, siguro kung anong kalooban ng Diyos, kaya hinihiling ko rin ng prayer nyo sa aking pababakasyon, at tigit sa lahat, lalo na ang akin ding laging hinihibig sa Panginoon na kung sa pagbakasyon ko ay ihanda na ng Diyos yung puso ng aking sambahayan sa pag-share ko sa kanila ng salita ng Diyos, sapagkat hindi ko talaga tanggap yung aral na kanilang na kanilang pinupuntahan. Wala akong kapangyarihan na alisin sila doon. Kaya sabi nga ng ating kapatid, sabi ni Brother Philip, ang Diyos ang kikilos. So kung anong kanyang kalooban, wala akong magagawa. Kung anong kalooban, yun na lang aking susundin. So praise God, doon lang tayo dinala ng salita ng Diyos, at nawa patuloy tayo na magsipanalanginan sa isa't isa. So praise God, salamat sa Panginoon. Praise God, the power of prayer. Kaya tayong mga magkakapatid ay magdalanginan upang maging kalakasan sa atin, at sa mga ano man nagiging karamdaman sa atin ay walang puwang ito, at pagagalingin tayo ng ating Panginoon in Jesus Christ name. Yun lang ang gagamitin natin. At tayo po ay dadako sa praise and worship. Magbabasa lamang po ako ng mga ilang talata sa Psalms 108. O God, my heart is fixed. I will sing and give praise even with my glory. Awake, psaltery and harp. I myself will awake early. I will praise thee, O Lord, among the people, and I will sing praises unto thee among the nations. For the mercy is great above the heavens, and thy truth reacheth unto the clouds. Be thou exalted, O God, above heavens, and thy glory above all the earth. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise, arise, King of kings, Holy God, as we sing, arise, 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 arise. Sing the answer of you, one thing that we desire. As we worship you, Lord, come and take your wine. Arise, 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 take the place, be enthroned on our praise, arise, King of kings, Holy God, as we sing, arise, 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 arise. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you,
the song in my soul. The song I was born to sing, the song of freedom. Now I'm free to dance again. I sing in the brightness, I laugh in the rain. Rejoice in your love again. The song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings the liberty. Your bread of life has set me free. Jesus, your love will lift me high. Give me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, to bless your holy name. Jesus, I dance before your throne, bringing heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, to bless your holy name. The song in my heart, the song in my soul, the song I was born to sing, is the song of freedom. Now I'm free to dance again. I sing in the brightness, I love in the rain. Rejoice in your love again. It's the song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings the liberty. Your bread of life has set me free. Jesus, your love is lift me high. Give me reason to run this race with joy. This song will be Lord, to bless your holy name. Jesus, I dance before your throne, bring this heavenly sound to you alone. This song will lead me, Lord, to bless your holy name. Jesus, your love, it brings me high. Give me reason to run this race with joy. This song will lead me, Lord, to bless your holy name. Jesus, I dance before your throne, bring this heavenly sound to you alone. This song will lead me, Lord, to bless your holy name. Ang lahat ay umaasang malayan sa kasama. Pero at ng lobya, kasama ng mga hirap. Anong lupot at pinagpis ng mga naiwang mga pulis. Nagamak ng buhay ng malinis, kinakot sa daladalang langit. Tayo na, sa hapunan ng Kordero. Magsama-sama at magsayo-sayo, saya'y umabot sa mga puso. Ang makamit ang dakilang pangako. Magmula sa alalim mo. Ang mga sipasok sa hapunan ay nanalo. Dahil tinupad ang kanyang mga utos, kanyang pala ay nakanta ng dugo. Tayo na, sa hapunan ng Kordero. Magsama-sama at magsalo-salo, saya'y umaabot sa mga puso. Ang makamit ang dakilang pangako. Magmula sa pangayong tayo na, sa hapunan ng Kordero. Magsama-sama at magsalo-salo, saya'y umaabot sa mga puso. Ang makamit ang dakilang pangako. Magmula sa pangayong tayo na, sa hapunan ng Kordero. Sama-sama at magsalo
salo sa hapunan ng bolero. And beyond the river that we call the sea forever, and we only reach the shore by faith in grace. One by one we'll gain the portals there to dwell beneath immortal. When they ring the golden bells for you and me, don't you hear the bells now ringing? Oh, don't you hear the angels singing? It's the glory, hallelujah, jubilee. In the far-off sweet forever, just beyond the shining river. When they ring the golden bells for you and me. Sin or sorrow in the heaven of tomorrow, when our hearts shall sing beyond the silver sea. We shall only know the blessings of our Father's sweet caressing. When they ring the golden bells for you and me. Don't you hear the bells now ringing? Oh, don't you hear the angels singing? It's a glory, hallelujah, jubilee. In that far-off sweet forever, just beyond the shining river. When they ring the golden bells for you and me. Our days shall know their number, when in death we sleep his slumber. When the King's commands the Spirit to be free. Nevermore renowned this maiden, we shall reach the lovely land. When they ring the golden bells for you and me. Oh, don't you hear the bells now ringing? Oh, don't you hear the angels singing? It's the glory, hallelujah.
you hear the bells now ringing? Oh, don't you hear the angels singing? It's the glory, hallelujah, jubilee. In that far-off sweet forever, just beyond the shining river, when they ring the golden bell for you and me. On the hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners lay. So I cherish the old rugged cross till my throne is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. On that old rugged cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear love of God left His glory above, to bury, to die Calvary. So I cherish the old rugged cross till my throne is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross till my throne is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday
His shame and with rose gladly bear. And he'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I cherish the old rugged rose, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged rose and exchange it someday for a crown.